Okay, so sa ating pong mensahe ngayong umaga, I would like you to open your Bibles with me in 1 Samuel chapter 2, verse 35. One verse lang naman po yan so sabay-sabay po nating basahin. Are you ready? Okay, let's read the verse 1 to go. I will raise up for myself a faithful priest who will do according to what is in my heart and mind. I will firmly establish his priestly house, and they will minister before my anointed one always. So the title of our message is A Faithful Priest. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Father God, we thank you for this time that you once again gathered us in this place to worship you. Panginoon, salamat po. Dahil mula sa iba't iba naming kaabalahan, you brought us here, Panginoon, to settle and to dwell in your presence together with your community, together with our brethren. Panginoon, sa aming pong pagtitipon na ito, nais namin na ang banal na Espiritu mo ang siyang sa amin ay kumilos. At nais namin, Panginoon, na maranasan ang mas malalim pang kaunawaan sa iyong mga salita. Akayin mo kami, Panginoon, sa iyo pong banal na presensya na siya magdudulot sa amin ng kalakasan, ng pagpapala, at dagdag, Panginoon, na lakas ng aming kalooban to carry on in this faith at patuloy kaming maging mabunga. Let your word, O God, be preached, O Lord, sa aming pong kalagitnaan. And we will not let any words of your fall to the ground, but we will receive it by faith. And Lord, as we receive this, O Lord, translate this into a life, a testimony of your word, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa anumang aming kalalagayan ngayon, kami po ay inyong abutin ng iyong salita. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. So, a faithful priest. Last Sunday, I shared to you the message about Jesus Christ asking his disciples, "Who do you say I am?" Okay? And prior to that question, ang kanyang unang tanong, "Who the people say I am?" So, sinabi yun na ikaw daw ay si Jeremias, ikaw daw ay si Elijah, o ikaw ay katulad ng mga ibang propeta. Then kumambyo si Jesus Christ. And how about you? Sabi niya, "Who do you say I am?" So for me, the impression of this conversation ay, of course, mahalaga sa Panginoon na ang buong bayan niya o mga tao ay magkaroon ng pagkakilala sa Kanya. Pero mas importante sa Kanya yung ating personal na pagkakilala. Amen. Kaya nga we took this question in a personal level. Sino ba talaga si Jesus Christ sa iyo? Who Jesus Christ to us? Sino ba talaga siya? At doon sa message natin, we see the importance of having a personal relationship with Jesus, because we know that only through Him we will be, or we were united and reconciled back to God. Naintindihan natin yon, na sa pamamagitan lamang ni Jesucristo tayo ay naibalik sa magandang ugnayan sa ating Diyos. Jesus Christ, si Jesus, tinawag na Kristo. Jesus, kaya nga there's no other name but Jesus. No other name but Jesus. Amen? Everybody say, Jesus. Jesus. Alam niyo bang dahil sa pangalan na yan, tayo ay naligtas? And the confession of our faith in Him, yung lumabas sa ating dila, na ating sinasampalatayanan si Jesus, ito'y nagdulot sa atin ng kaligtasan. Kaya nga, when Peter answered the question, "Who do you say I am?" ang sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." You are the Christ.
the Son of the living God. Then, anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Oh, Pedro, hindi yan itinuro sa iyo ng tao. It was revealed to you by my Father in heaven. Amen? Doon makikita din natin na yung ating personal na pagkakilala sa Panginoon ay hindi natin mapupulot kung saan-saan until our God, our Heavenly Father, reveal it to us. And how our God is revealing Himself, revealing all these convictions and faith na meron tayo only through His Word. Amen. By the Holy Spirit. Kaya nga napakahalaga upang tayo lumago sa ating personal na pagkakilala sa Panginoon, it is so important that we open the Bible and read it. Walang ibang mga resources, only the Bible, the pure Word of God. Amen. When I say Bible, is the 66 books, the canonized books of the Bible. Amen. Hindi yung Catholic Bible na marami doon. Nandun si Judith, nandun si Macabeo, andon sila na hindi pasok sa canonized books ng Bible. Though, yun ay mga accepted literature nung time nila, pero hindi siya nag-harmonize doon sa 66 books na meron tayo. When we say canonized, canon, it is the measurement, ruler. It is the standard. So only these 66 books, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament, ito lang yung pasok doon sa canon ng mga scholars. Hindi mo po pwedeng ikumpara yung sarili mo sa kanila noon dahil sila, yun talaga mga dalubhasa na nag-aral at bawat himay ng salita ng Scripture ay kanilang pinag-aralan, and they see that only these 66 books, ito lang talaga yung may harmony that all throughout from Genesis to Revelation, iisa ang mensahe. The Lord Jesus Christ who was sent by the Father upang tayo mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. And while you are reading the Bible, kaya nga importante yung my today's manna. Our God, through the Holy Spirit, will reveal Himself to us. Kaya nga yung confession ni Peter that you are the Christ, the Son of the living God, hindi lang niya yung narinig kung kanino, kung hindi ito'y ni-reveal sa kanya ng Diyos Ama. And this was what God told him. It was revealed to you by my Father in heaven. Amen. Jesus Christ. Ano yung Christ? Jesus, sa Hebrew, Yeshua, o Yoshua, o Yehoshua, Jesus sa Greek, that is pinangalan kay Jesus na ang meaning ay through Him, maliligtas ang tao mula sa kasalanan because He is the Christ. Paano maliligtas ang tao through Jesus Christ? Because He is the Christ. Messiah, Mashiach in Hebrew. Anong ibig sabihin ng Mashiach? Ano ibig sabihin ng Messiah? The Anointed One. Okay, binigyan ko yun ng brief history nung nakaraan na sa Old Testament, there were 3 anointed ones. And this anointed one supposed to be what? Yung kanilang dapat gawin is to bring people back to God. Kaya sila in-anoint, kaya sila pinahiran ng langis. So that through their offices, maibalik ang tao sa Diyos. Kaya nga nag-anoint ang Diyos ng mga hari. Nag-anoint din ang Diyos ng mga propeta so that this prophet will proclaim the messages of God for His people. Then nag-anoint din ang Diyos ng mga priests sa pangunguna ni Aaron. Okay? Mga Levitical priests. Itong 3 offices na ito ay pinahiran ng Diyos ng langis for the purpose of bringing God's people back to God Himself at ma-maintain yung relationship na ito. Pero most of them, actually almost all of them failed in this area. Na yung kanilang pagiging hari, pagiging propeta, at pagiging saserdote, hindi nila na-accomplish yung ipinagagawa sa kanila ng Panginoon. Only few of them actually were able to bring the message of God to them. At marami sa kanila, they failed in this area. That's why, pagdating kay Isaiah, pagdating kay Jeremiah, kay Ezekiel, and mga other minor prophets, they were proclaiming about the coming Messiah. Nagpe-proclaim sila. So the people were looking forward for this Messiah who will accomplish everything that these anointed ones in their times, king, prophets, and priests, failed to do.
Kaya nga, when Jesus came, ang proclamation sa kanya ni Peter that revealed to him by the Father, ang sabi, you are the Christ. Ikaw yung Messiah. Ikaw yung hinihintay namin. Ikaw yung magbabalik sa amin sa Ama. Amen. Kaya nga, yung confession ng faith mo about Jesus Christ is very important. Napakahalaga nun. Si Jesus hindi lamang siya karakter sa Bible, kundi si Jesus, siya yung alam mo na mag-uugnay sa iyo sa Panginoon. That's why even Jesus Christ proclaimed, and He was telling the people, I am the way, I am the truth, I am the life. No one can come to the Father except through me. Amen. Kaya lahat po yan, pag sama-samahin mo, nakasentro lahat yan kay Jesucristo, kay Jesus. At ang sabi ko nga po, prophets, kings, and priests, they failed to accomplish what was given to them. At sabi ko nga po, the literal meaning of Christ, Messiah, is the Anointed One, pinahiran ng langis. This morning, we will focus doon sa priests, sacerdote. Okay? In the Bible, priests had a distinct and crucial role in Israel's worship, leadership, covenant relationship with God. Importante po yun. Kapag ikaw ay sacerdote, ikaw ay levita, ikaw ay galing sa lahi ni Aaron, napaka-crucial, napaka-distinct ng iyong role sa buong Israel pagdating sa pagsamba, pagdating sa pangunguna, at pagdating sa covenant o tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Meron pong 7 na duties ng mga saserdote. Meron po tayo dyan. Number 1, ano ang ginagawa nila? Ang mga priests, they are the ones offering sacrifices for sin and thanksgiving. Yan po ay nasa Leviticus chapter 1 to 7 po yan. Meaning to say, sila lamang yung ang gampanin po nila ay maghandog ng mga sacrifices sa kasalanan at mga pasasalamat. Number 2, mediating between God and the people. Kapag ikaw ay priest, noong time na yon, you are standing before God for the people. Nire-represent ko po kayo sa harapan ng Diyos. And vice versa. I am representing God to the people. Kaya nga mediator. Siya yung tagapamagitan. That's why in their priestly duties, nagiging banal ang bayan ng Diyos because of what they were performing in the tabernacle. So yun po yung mahalaga, kaya nga crucial po yan. Kaya nga merong great high priest na tinatawag who yearly pumapasok sa Holy of Holies, representing the people, bringing the blood of sacrifices o blood ng sacrifice doon sa burnt offering na iwiwisik doon sa Ark of the Covenant. And you know what? Kapag yung handog, kahit mismo yung high priest na yon ay hindi karapat-dapat, alam nyo, mamamatay siya sa presensya ng Panginoon kapag hindi ka tanggap-tanggap yung kanyang handog. And nobody can come into that place, sa Holy of Holies. Only priests and only high priests actually. That's why yung mga high priests, meron silang mga salaylayan, may mga maliliit na kalembang. You will hear the bells ringing. Kapag kapalakad-lakad siya doon, ibig sabihin, buhay pa. No, yung priest. Pero pag for a moment or matagal na panahon, hindi mo na marinig yung kalembang, naku po, hindi naging katanggap-tanggap yung handog, nabubuwal yun doon. Kaya bukod sa kalembang, may tali po yung kabilang paa noon at hihilahin po palabas. Kaya crucial yung standing ng mga priests during that time. Number 3, maintaining the sanctuary, tabernacle, and temple. Sila po yung nag-aayos lahat ng mga bagay na yan. Andyan din po yung mga verses. Then number 4, teaching the law of God. Nagtuturo din sila ng kautusan ng Panginoon. And number 5, blessing the people. They are the ones blessing the people. Number 6, ayan, discernment and judgment. Napakahalaga po nito. Sila yung nagde-declare sa isang taong may ketong kung yun ba talaga ay ketong. Siya yung nagsasabi na ikaw ay unclean at ito ay cleanse or already cleansed na. Sa kanila pumupunta, sila yung nagsisiyasat. Okay? Mahalaga. Kaya yung discernment at saka yung judgment. Number 7, they are the ones leading the festivals and holy convocations. When they came back from
captivity, no, si Ezra, si Nehemiah, and all the other priests. Actually, Ezra was a scribe. Siya yung tagasulat, escriba. May mga priests din po na involved doon. Okay, they are the ones performing and leading the festivals. Kaya nga, kung ilalagay natin sa setup natin ngayon, yung mga umaawit dito, yung mga tumatayo dito, all the leaders, even the ushers, everyone, ito yung Levitical duties or priestly duties that bringing people to God. Amen. In fact, kung titingnan natin yung Bible, ang mga priests ngayon, hindi yung mga nakaabito na nando sa mga simbahan. Kung titingnan natin to consistently to the teachings of the Bible, we are the priesthood. 1 Peter chapter 2 verse 9. Tingnan niyo yung verse na yan. Sinabi ni Peter yan. Telling us who we are. But you are a chosen people, a royal priesthood. Tayo po yun. So, when we apply the priesthood na exclusive sa mga Levites, ngayon, tayong mga mananampalataya, ang mga Levita, tayo ngayon ang mga saserdote o pari na tinatawag. Amen. There's no ranking. Iisa po tayo sa harapan ng Panginoon. We are the priests. We are the royal priesthood. Kaya nga, all of us have all these 7 duties. We are what? Encouraging people to worship. We are proclaiming the message of God. We are blessing the people. We are standing before the sinners to God and God to the sinners. Kaya nga tayo yung nananalangin para sa kanila. We are mediating. We are praying for them. Ito po yung ginagawa natin nowadays. Amen. Do you agree? Whether you like it or not, if you are a child of God and you say that you are born again, dito kayo pinanganak sa royal priesthood. Kaya nga lahat ng ating ginagawa supposed to be bringing people back to God. Hindi ikaw yung humahad lang sa tao para makalapit sa Panginoon. Hindi ikaw yung kinatitisuran. Hindi ikaw yung dahilan kaya hindi sila lumalapit sa Panginoon. Kundi sa pamamagitan mo, nadadala mo sila pabalik sa Panginoon because you are standing before God as a priest for Him, bringing people to the Lord. Amen. Kaya nga, faithful priests. Ngayon, ang tanong, bakit Levites lang, tribe of Levi lamang, ang naging priest? Hindi ba to open sa lahat? Okay, with this, puntahan natin yung Numbers chapter 3, 11 to 13. Okay, the Lord said to Moses, sabi niya, I have taken the Levites from among the Israelites. For what purpose? Why? In place of the, what? First male offspring of every Israelite woman. The Levites are mine, for all the firstborn are mine. When I struck down all the firstborn in Egypt, I set apart for myself every firstborn in Israel. Whether human or animal, they are to be mine, and I am the Lord, ang sabi niya. Okay, bakit nasa Levites lang? Kasi ganito po yan. Natandaan niyo yung Passover? Sino yung mga namatay doon? Mga panganay. Pero bakit na-spare yung mga panganay na mga Israelita? Because of the blood of the Lamb. Tama ba? So, hindi sila namatay kasi may dugo na tumubos sa kanila. So, in reality, dapat patay na sila. Pero tinubos sila ng Diyos. Kanino ngayon ang lahat ng panganay? So, lahat ng panganay, lahat daw ng firstborn, ng mga babae sa buong Israelita, sa Diyos yun. Sino panganay dito? Pakitaas ang kamay. Ayan. Sa Panginoon kayo. Yan ang sabi ng Bible. No. Kung Israelita kayo. Pero, sabi ng Panginoon, okay, ganito na lang. Instead na kuhanin ko bawat panganay, ibubukod ko ang mga lahi ni Levi. Tama? So, yung lahi ng all the Levites, sila yung replacement ng lahat ng mga panganay sa buong Israel. Tama? Parang kung ako ang panganay, dapat ako yung nandun. No, hindi na ako tinawag ng Panginoon, kundi yung mga Levita na. So, bawat panganay sa buong lupain, parang may utang ngayon sa mga Levita because they took their role. Amen? Kaya nga, kahit sa partihan ng mga inheritance,
hindi kasama ang Levitas sa binigyan ng inheritance. Sino ang inheritance ng Levita? Sabi ni God, I am your inheritance. Amen. Because yung kanilang buhay, buong buhay nila, itinalaga na ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya sa templo. Amen. So, naintindihan po natin, bakit exclusive lamang sa mga Levita yung kanilang buhay o yung kanilang priestly duties. Ngayon, if you trace the ways of the priests, okay, kung ite-trace mo yung kaparaanan ng buhay ng mga saserdote nung panahon na yan, from Judges, okay, to the time of Ezekiel, to the time of Daniel, to the time of Jeremiah, mahaba po yan, almost 500 years, 490 years, from Samuel hanggang sa mga panahon ni na Ezekiel, bago sila maging bihag papuntang Babylonia, napakahaba po niyan. Kung titingnan niyo po yung kaparaanan ng pamumuhay ng mga saserdote, hindi po sila naging kalugod-lugod sa Diyos. Only few really stood, only few really become what? Worthy sa kanilang calling. At kung titingnan nyo yung buhay ng mga Levita during that time, konti lang talaga yung mga prominente na ginampanan nila yung kanilang tungkulin. Minsan iniisip ko this in a church setup. Minsan hindi ka na magtataka why many Christians nagsasabing sila'y mananampalataya pero walang ministry, wala sa paglilingkod. They are not performing their duties. They are not faithful in their calling. Nilinaw yan ni Pablo when he talks about the church. Ikinumpara na niya ang church sa body. Jesus is the head and we body. Tayo yung kanyang iglesia na may kani-kanyang parts. And every part, ang sabi niya sa Romans 12 at saka 1 Corinthians 12, lahat ng bahagi ay importante. Amen. Sabi mo sa katabi mo, importante ka. Hindi pa importante ha. Importante po tayo. Ngayon, kung kukunin natin spiritual atmosphere, spiritual condition nila, comparing to our, sa totality, not only in our church, sa buong churches, lahat, to the universal church, do you think yung mga Levites nowadays, yung mga priests nowadays, are they performing their duties faithfully? Check natin yung sarili natin. Baka kung i-apply natin yung pananaw ng Diyos na ipinapahayag niya sa salita niya tungkol sa mga priestly duties noon at sa mga saserdote na tinawag niya at i-apply natin sa ating kapanahonan, baka kasama tayo sa mga nagfe-fail. Marami sa atin nagko-commit, marami sa atin nagsasabing paglilingkod, pero nasaan ang paglilingkod? Pero you know, later on in this ministry, in this message, makikita natin ano ba talaga ang pagkatawag ng Panginoon sa atin. Yung text natin sa 1 Samuel chapter 3, binasa po natin. Actually, yung first part ng 1 Samuel ay considered part pa rin ng era ng mga judges. Nasa Book of Judges tayo, di ba? Sa ating pong MTM. Kaya nga, sunod-sunod po yan. Katulad sinabi ko nung Wednesday, ang ating MTM, nasa Judges tayo, patapos na, susunod Ruth. Why? Kasi yung Book of Ruth, nangyari po yan sa panahon ng mga judges. Kaya nga doon sa verse 1 pa lamang, in the days when the judges ruled, ang sabi doon sa verse 1. So, yung Ruth, nangyari po yan sa panahon ng mga judges. Ngayon, sa mga patuloy na nag-MTM, anong description ninyo sa spirituality ng mga Israelita sa Book of Judges? Ano napansin ninyo? Urong-sulong, di ba? Parang palitaw, lulubog, lilitaw, di ba? For a period of time, they are good. Pero sa masusunod na panahon, they were slaves because of their disobedience. Kaya nga kung titingnan natin, lahat po yan, kaya nga nagulat ako nung tinanong kami ni Reverend Ann, sa Book of Judges, where were the priests? Nasaan ang mga priests? Nasaan ang mga Levites? Were they performing their duties? Ngayon, tingnan natin yung panahon natin. Ano ang spiritual condition ng Pilipinas, ng buong mundo? O paliitin natin. Ano ang spiritual condition ng Laguna? Ano ang spiritual condition ng Binyan? Ng Santo Tomas? Mas paliitin pa natin. Doon sa street ninyo. O mas paliitin pa natin. Ano ang spiritual condition ng family mo? Ikaw ba tumatayo bilang priest? Ikaw ba tumatayo bilang leader? Mga tatay,
Tayo ba talaga ay tumatayo ng mga leader ng ating pamilya, ng ating asawa pagdating sa espiritualidad? Hindi ka tinawag ng Panginoon just to provide the needs of your family. More than that ang calling mo. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin. Ang Book of Judges, yun yung kanilang buhay. Then, I would like to share to you, yung isa sa observation ko, sa Book of Judges. They were confused spiritually. Hindi nila alam kung ano yung tama. And tama po din, yung senior ni Brother Lawrence dito, 2-3 weeks ago, na ang isang dahilan is what? Bakit sila mangmang sa pagkilos ng Diyos? Hindi na ipasa from generations to generations yung katotohanan na ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya sila mangmang pagdating sa espiritualidad. Ang isa sa problema pa sa Book of Judges, lalo na yung chapter 17, merong syncretism na tinatawag. Ano yung syncretism? Inaangkat nila yung mga bagay na relihiyon sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, in chapter 17 ng Judges, napansin niyo po yan sa mga nag-MTM. Si nanay, nawala ng 1,100 na shekels of silver. Tama? Sino ang nagnakaw? Yung kanyang anak na sino? Si Micah. Nakikita niyo po yung pagbagsak ng morality that ikaw mismo, ninanakawan mo nanay mo. Nag-sharing kami ng anak ko, sabi niya, pareho din ang mga estudyante ngayon. Kahit walang project, humihingi ng pambili ng project, ninanakawan pa rin yung mga nanay nila. Kahit walang pasok, humihingi ng baon. At yung iba, mas malala, kinukuha na ng pera sa wallet yung kanilang mga nanay. Alam niyo yung ganyang practices? Pagpapakita po yan kung anong klaseng moralidad meron na sa ating lipunan. Paano mo ngayon binabantayan ang iyong family? Okay, ibinilit yung 1,100 shekels of silver. Tama. Puntahan nga natin yun. Sige po. Judges chapter 17. Ibinalik Verse 2 and 3. He said to his mother, the 1,100 shekels of silver that were taken from you and about which I heard you utter a curse. Nagmumura na. Sino ba hindi magmumura dyan? Kasi sa istorya na yan, eventually, pupuntahan natin yung mamaya, nag-hire si Micah ng please, household priest. Dispalinghado din yun. Mamaya, explain ko sa inyo. Magkano sweldo niya? Sabi niya, sagot ko na ang pagkain mo at damit mo, tama? Plus susweldo kita, how much? 10 shekels of silver per month or per year? Per year. So just imagine, yung 10 shekels of silver is good enough, isang may dignidad at marangal na sweldo. Yung 10 shekels of silver for a year. Amen? Amen po ba? Magkano sweldo mo for 1 year? Ikumpara mo yun. Ibig sabihin, kaya nang bumuhay. Maayos na yon. 10 shekels of silver. Magkano ninakaw sa kanya? 1,100. Ibig sabihin, yung ninakaw, sobrang laking pera noon. Amen po ba? Then, kaya nga in verse 3, when he returned the 1,100 of shekels of silver to his mother, he said, I solemnly consecrate the silver to the Lord. Wow! Very spiritual. Yung Lord, all capital, ano yung pinakikita dyan? Kay Yahweh, kay Jehovah. Tama? Wow, Lord, parang pinagpala mo ko, yung nawala, ibinalik mo. Kaya, isa-separate ko ito as holy for you. Pero pagdating daw sa sumunod, for my son to make an image overlaid with silver. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil naibalik at magbibigay siya how much? 200 shekels of silver, di ba? Kung titingnan ninyo yan. Pero for what purpose? Para gumawa ng image. Ang labo, di ba? Kung ikaw si Lord, ang labo mo naman. Sa akin ka nagpapasalamat tapos magtatayo ka ng Diyos-Diyosan. Anong ipinakikita noon? Confused na sila pagdating sa spirituality. Confused na sila pagdating sa kanilang buhay sa Panginoon. Confused na sila kung ano ba talaga yung dapat na pagsamba sa Panginoon. Amen. Kaya nga, hindi lang moral issues, kundi yung kanilang pagkakilala sa Diyos, diskaril na, confused na, believing na kapag gumawa siya ng image, God is pleased
sa kanyang ginagawa. Akala niya yun yung ekspresyon at tamang pasasalamat sa Diyos. Syncretism. Nag-aangkat tayo sa ating pananampalataya ng mga bagay na hindi naman talaga para sa Diyos. Kaya maraming confused ngayon na mga mananampalataya. Why? Hindi deeply rooted sa Word of God. In verse 4, sabi doon, 200 shekels of silver. Ibinigay doon sa silversmith. Ang laking halaga noon. Let's jump. In verse 7, eto na, we're talking about Levite. Sabi yan, a young Levite from Bethlehem in Judah, who had been living within the clan of Judah, left that town in search for some other place to stay. On his way, he came to Micah's house in the hill country of Ephraim. 9, Micah asked him, where are you from? I'm a Levite from Bethlehem in Judah. He said, I'm looking for a place to stay. Then Micah said to him, live with me and be my father and please. Okay, I mean, I'll give you 10 shekels of silver a year, your clothes and your food. Wow, ganda ng offer, di ba? So the Levite agreed to live with him, and the young man became like one of his sons to him. Then Micah installed the Levite, and the young man became his priest and lived in his house. And Micah said, now I know that the Lord will be good to me since this Levite has become my priest. Ano ang dispalinghado dyan? Saan ba tinawag ang mga Levita? Sa particular na pamilya o sa buong community? Sino ba nag-i-install? Si Micah ba o yung Panginoon mismo na tumatawag sa kanila? Maling-mali na, di ba? And now, Micah, in the name of his religion, believing that God is pleased, akala niya having a priest, wow, pinagpala siya ng Panginoon. Ang dispalinghado naman dito sa Levite na ito, hindi niya alam yung kanyang calling. Instead of serving the community, naging exclusive sa kanya ang isang family. Ito lagi ko sinasabi kay Pastor Maidon at saka kay Pastor Byron, hindi tayo household priest. Ibig sabihin, hindi tayo exclusive sa isang pamilya o ilang pamilya. Ang ating buhay para sa lahat ng mga kapatiran. Amen ba? Ano ang danger doon? Maraming danger doon. Your loyalty, even your own prayers, magiging bias. Kapag ka nagkaroon ng conflict, sino ang kakampihan mo? Kapag ka nagkaroon ng problema, ano ang sasabihin sa iyo ng mga household priest? Bayaran kita, may pinagsamahan tayo. That's why be careful. Maraming priest, mananampalataya, church leaders nowadays, hindi nila makante yung mga maling ginagawa ng specific tao o family. Why? Because they are supporting him. Sa totoo lang, dito ako believe kay Reverend Nan, even yung pinakamalaking mag-support sa TP, hindi niya minamaliit. Sinasabihan niya directly. Kahit sa harapan namin, nire-rebuke niya yung mga yon. Hindi tayo naglilingkod sa pera. Hindi tayo exclusive sa isang tao lamang. We're not selective. Hindi tayo household priest. Amen. And this can also apply to each one of us. Hindi ka lamang para sa care group mo. Ikaw ay para sa lahat. Amen. Hindi ka lamang sa isang ministry na inilagay dyan ng Panginoon at wala ka nang isipin kundi yan. Hindi faithfulness yon. Later on, makikita nyo, what is being faithful bilang priest? Hindi ma-rebuke kasi ang laki ng ibinibigay sa church. Hindi ma-rebuke kasi ang laki ng support sa church. Hindi. Kumbaga, iba yung pag-estima kasi itong taong ito, pinag-aral ang anak ko, itong taong ito, sinusuportahan kami, itong tao to noon pa, hindi po ganon. Kaya I tell you mga kapatid, I am thankful that you are generous in giving this church. Pero kapag nagbigay kayo sa church, kapag sumuporta kayo sa mga manggagawa, you are not supporting the church, not even supporting us. Ang sinusuportahan nyo ang Panginoon. That's why ang Diyos ang magbibless sa inyo. Huwag pong sasama ang loob nyo kapag kinokorek po kayo because we are taking a role as a priest para po sa lahat. Amen. Nakakalungkot ko minsan, iba yung estima natin sa ganitong tao. Iba yung tingin natin sa ganitong tao. No. Kahit pa supporter yan, later on makikita nyo po yan, pag diniscuss na natin yung prophets, marami ngayong mga pastor hindi na tumatahol. Maraming mga pastor ngayon hindi nagsasalita. Nagiging tikom ang kanilang labi dahil naging exclusive na lang sila sa mga specific na tao. Nakita ninyo, itong pinag-aaralan natin, nasa pasimula pa lamang yan bago maging monarchical ang Israel, bago nagkaroon ng hari. In fact, from that point hanggang sa punto na sila'y dinalang bihag ng Panginoon, maraming mga priests
hindi nila tinupad yung kanilang tungkulin. Only few of them ang talagang tumupad sa kanilang tungkulin. Pero generally, almost all of them failed. Kaya nga dumating yung Messiah so that their failures ay magkaroon ng accomplishment kay Jesus Christ. That's why through Jesus Christ, lahat ng ating failures, lahat ng ating kabiguan, nagkaroon ng pagtatapos at nagkaroon ng pagtatagumpay. Amen. That's why we need Jesus Christ. So Judges pa lamang po yung pinag-usapan natin. O salikupin po natin, puntahan natin si Ezekiel, chapter 8. From verse 6 to 18 po yan eh. Sa isang vision, ang Diyos tinawag ng Panginoon si Ezekiel and showed him something. Tingnan ninyo gaano kalala ang priesthood during that time. And he said to me, Son of man, do you see what they are doing? They utterly detestable things. Or the utterly detestable things the Israelites are doing. Utterly detestable things. Sino gumagawa? Ibang bayan, ibang tao, no? The Israelites, na tinawag ng Diyos na Kanya. Things that will drive me far from my sanctuary, but you will see things that are even more detestable. Sa isang verse, dalawang beses binanggit yung detestable. Karimari-marim, hindi katanggap-tanggap na gawa. At yung kanilang ginagawa, ang sabi ng Panginoon, yun yung dahilan kaya ako nagiging malayo. You drive me away. Remember this, kung may mga detestable things, detestable thoughts, actions in your life, kung may mga sins in you, huwag kang mag-expect na magiging malapit ka sa Panginoon. God has to deal with that sin first. Alam niyo, ang book of Ezekiel, dalawang bahagi po yan. Yung unang bahagi niya, nagsasabi that God has departed. His presence has departed His people. Umalis siya because of these detestable things. Yung second part niyan, yung restoration. Kaya nga, pwede natin puntahan yung pinaka-last verse ng Ezekiel. Ezekiel 48:35. The Lord is there. Jehovah Shammah. Yung first part, ikabod. My presence has departed. Ang sabi doon, lumisan ako because of the detestable things that they are doing. Pero yung second part, sabi niya, yung city na yung tatawaging, the Lord is there. Jehovah Shammah. Ibig sabihin, babalik ang Panginoon. There is restoration. Amen. Pero going back dito po sa ating pinag-uusapan sa Ezekiel chapter 8, tingnan natin, what was happening during this time. Verse 7, then he brought, balik tayo then he brought me to the entrance to the court. I looked and I saw a hole in the wall. Ang pinag-uusapan po dito, templo po ito templo. Dinala siya ng Panginoon doon sa court, sa entrance ng court. At doon, meron daw butas. Sinilip ngayon ni Ezekiel. Sabi sa kanya, he said to me, Son of man, now dig into the wall. So I dug into the wall and saw a doorway there. Pagsilip niya, may doorway. In verse 9, he said to me, go in and see the wicked and detestable things they are doing there. Doon po sa templo, may butas at sabi, bulat-latin mo pa. Then pumasok ka, may doorway. Pagpasok niya, makikita mo, sabi doon ng Panginoon, yung detestable things that His own people were doing. By the way, sino itong mga tao na ito? Supposed to be in the temple. Levites, priests. Amen. Kasi they're the ones taking care of the temple, tabernacle, or sanctuary. So I went in and looked and I saw what? Ano nakita niya? Portrayed all over the walls all kinds of crawling things and the unclean animals and all the idols of may secret chamber doon sa tabernacle o sa temple. At pag pinasok mo yung secret chamber na yon, makikita mo lahat ng mga unclean animals. Ibig sabihin, lahat ng hindi katanggap-tanggap sa Diyos, makikita mo. Of course, this is prophecy. He was talking about the activities of His own people. Hindi nakatanggap-tanggap. There's immorality.
Okay? There's lots of deception, and even yung mga priests, even mga prophets, they are not proclaiming the truth. Ito yung sinasabi. Tapos, ang nakikita doon, mga idols, mga Diyos-Diyosan. God hates idolatry. Tandaan po niyo po yan. Kaya nga, kung titingnan natin, winawasak ng Diyos lahat ng mga idols. Gusto mo mawasak ang buhay mo? Maging idolo ka. Wawasakin ka ng Diyos. Kaya nga, do not put your trust in man. Huwag mong iduluhin ang tao. Wawasakin ng Diyos ang mga idolo. Ang dami. All the idols of Israel. 11. In front of them stood 70 elders of Israel. And Jaazaniah, son of Shaphan, was standing among them. Each had a censer in his hand, and a fragrant cloud of incense was rising. 70 elders. Anong ipinakikita? All the leaders in the land, the governors, everyone. Lahat ng mga tagapanguna sa buong lupain naandoon. May hawak na censer. Merong cloud of smoke ng alin? Ng insenso. Ibig sabihin, kanino sila nananalangin? Kanino sila sumasamba? At saan ito nangyayari? Sa templo. Verse 12, He said to me, Son of man, have you seen what the elders of Israel are doing in the darkness? Each at the shrine of his own idol. Bawat isa sila sa kanila. So 70 elders plus yung si Jaazaniah, 71 of them, may kani-kanyang dinidiyos. May Diyos-Diyosan sila na sinasamba. Saan nga ito nangyayari? Templo. Gaano kasakit sa Diyos yun? Just imagine, ikaw lalaki, pag uwi mo sa bahay mo, yung asawa mo, may kasiping na iba. Masaya ka? May kasama sa bahay. Hindi naman niya asawa, ikaw ang asawa. Hindi ikaw ang pinaglilingkuran kundi siya. Pinaglalaanan ng buhay. Kung ako, papalakulin ko yon. Pareho sila. Hindi lang yung lalaki. Amen? Pero ang Diyos, that's the reason why. From the temple, dumistansya ang Panginoon. Sa leadership ng buong Israel, walang kumikilala pa rin. Dumistansya na siya hanggang tuluyan siyang lumayo. Ikabod. He departed Israel. Sino mamamalagi doon? Now, bakit ko sinasabi ito? These were the failures of the priests during their time. Kaya ang Diyos hindi siya natutuwa. Kaya nga para sa kanila, napakahalaga nung Messiah, nung Anointed One, who is to come sa kanilang panahon, na sa ating panahon, na dumating na si Jesus Christ, na yung lahat ng kabuktutan natin, lahat ng ating mga kasalanan, inaayos niya. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo naging karapat-dapat sa Ama. Amen. Kaya nga napakahalaga yung confession ng iyong labi about Jesus, the Christ, the Messiah. Nakakalungkot, mga kapatid, na dumating pala sa punto ng kasaysayan ng Israel, from the spiritual leaders down to ordinary citizen. Kasama doon sa mga governors, leaders ng mga pamayanan. They all forsook God. Iniwan nila ang Diyos. Yung tipong, katulad nung kwento kanina, hindi ka na kinikilalang asawa ng iyong asawa, meron na siyang pinaglilingkulang iba, meron na siyang kasiping na iba. Hindi ka tatagal sa bahay na yun. Alam niyo ang Panginoon, kung titingnan niyo yung movement, sabi niya, lalayas na ako ha, yung anak, yung asawa, walang kibo, diretso pa rin sa kabuktutan nila. Lumabas siya ng pinto, alis na ako, hindi pa rin siya kinikibo, tuloy pa rin sa kabuktutan. Tumunog na yung gate, lumabas na siya, nasa kalsada na ako, aalis na ako, walang pumapansin. Hanggang sabi nun sa talata, hanggang sa nandun na sa kabundukan, wala ni isa man sa kanila ang tumawag. At nagsabi, Lord, nagkumuyapit man lang sa kanyang paanan, huwag ka pong lumayas, huwag ka pong lumayas. Yan ang kasaysayan ng Ezekiel. Ngayon, bakit po natin pinag-uusapan ito? Today, kung may failures sa priesthood sa Old Testament, uulitin ba natin? God is looking for His faithful priests. Mga saserdote na hindi lumuluhod sa idols. Walang ibang pinaglilingkuran kundi ang Panginoon lamang. When we talk about faithfulness, ano ba yung pagiging faithful? Balikan natin yung text natin. Ngayon pa lang tayo magsisimula.
Chapter 2, verse 25. Isa-isayin po natin. I will raise up for myself what? Anong klaseng priest? Faithful priest. Amen? I-raise up niya for himself. Diba? For myself, ang sabi ng Panginoon. Ano yung faithful priest? Ano po sabi diyan? Who will do according to what is in my heart and my mind. So, defining faithfulness here, hindi yung madami kang ginagawa. Defining faithfulness in this verse, hindi yung lahat ng ministry sinalihan mo. Hindi lahat pinuntahan mo. O ikaw, ang dami mong ginagawa. Ang faithfulness dito is what? You do what is in the heart of God and what is in His mind. Amen po ba? Ang katapatan pala sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yung basta marami ka lang ginagawa. Ang katapatan sa Panginoon, ginagawa mo kung ano yung gusto niya. Kung ano yung nasa isip niya, kung ano yung nasa puso niya. And it talks about intimacy. It talks about intimacy. A call for an intimacy with God. Brothers and sisters, do not replace intimacy with activities. Amen? Huwag mong palitan yung intimacy mo sa Panginoon with the activities. That's why, ito lagi sinasabi ni Pastor Byron pagdating sa youth ministry, hindi tayo activity-centered. We are God-centered. Ito yung sinasabi ko sa mga leaders. Hindi tayo basta maglilinya lang dyan ng mga activity. Bago tayo maglagay ng mga activity, alamin natin kung yan ba talaga pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya nakakalungkot kung minsan, leader ka, wala kang MTM, leader ka, hindi ka nananalangin, tapos maglalagay ka ng isang event dyan, isang activity dyan. Kanino galing yon? Nabasa mo kasi sa book, nakita mo kasi sa iba. May mga seminars kasi galing sa mga ibang bansa at ito yung sinasabi sa atin. Patid, ibahin natin ang ating pong iglesia. This is my prayer na ang church natin, hindi activity-centered, kundi God-centered. At kung may mga activity man tayo, alam natin, bunga yun ng pananalangin, bunga yun ng pangungusap ng Diyos sa atin. Amen. Dalhin mo yan sa isang personal na level ngayon. Yung bang ginagawa mo? Yung bang commitment na meron ka sa gawain? Yung bang pinagkakaabalahan mo? Yung ba talaga yung pinipintig ng puso ng Diyos para sa iyo? Ulitin ko, do not replace intimacy with God with activities for God. Magkaiba po iyon. In Mark chapter 3, verses 14 to 15. Tingnan niyo po yung sabi ng Panginoon. He appointed 12 that they might be with Him. He appointed 12 apostles, 12 disciples. Anong agenda unang-una? That they might be, anong unang calling ng disciples? To be with Him. And that He might send them. Yung sending off, kasunod lamang yan of being with Him. Yung sending off to the ministries, secondary lang yun. Umaawit ka sa Panginoon, wala ka namang intimacy. Naglilid ka ng Bible study, wala ka namang intimacy. Gumaganap ka ng mga ministries, lumalakad ka sa mga gawain, wala ka namang intimacy. Then you are replacing your intimacy with your activity. Kaya nga, not being active, no, in the light of the word sa 2:35 ng 1 Samuel, in that light, yung being active does not define being intimate. Mas importante sa Panginoon yung intimacy mo bago yung activity mo. Why? Kasi when you are intimate with Him, automatic, all the activities, ano mangyayari? Ibe-bless ng Panginoon. Ibe-bless ng Panginoon. So this is a call ng Panginoon. What is a faithful priest? Balikan natin yung talata sa 2:35 ng 1 Samuel. What is being a faithful priest? Who will do according to what is in my heart and my mind. Ito yung sabi ng Panginoon. Amen. So i-check natin yung sarili natin, mga kapatid. Mamaya, pag-usapan ninyo sa inyong care group, rating 1 to 10, talking about your intimacy
nasaang level ka. Ikalawa, paano mo maintain yung intimacy na yan sa Panginoon? If the priests sa Old Testament failed in so many areas that even the temple, pinuno nila ng mga Diyos-Diyosan, pinuno nila ng mga detestable deeds and practices. Today, God is looking for a faithful priest. Sana nandun tayo sa linya. Amen. Revisit your heart. Kasi tayo yung templo ng Panginoon ngayon eh. Baka may mga secret chambers dyan. Sabi mo, Lord, wala akong idols. Pero ano yung nandun sa mga secret chambers? Secret chambers, ibig sabihin, ikaw lang ang nakakalam niya at ang Panginoon. Hindi yan nakikita ng asawa mo o ng mga kapatiran mo. Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Ano yung nasa secret chambers? Your motives, your intentions, the kind of heart na meron ka toward other people. Baka may galit pa dyan. Baka may bitterness pa dyan. It talks about sin na ikinukubli mo, mga hidden sins, mga habitual sins. That is hidden doon sa compartment ng heart na yan. You can never be an effective priest. You can never be an effective believer or leader or even a pastor like me kung may mga compartment sa heart mo. Hidden. Yung mga sins, idols. Pride, yes, can be hidden in your heart. Mga sama ng loob, mga alborotong. You can never be an effective. You can never be an intimate person with Him. Kaya nga mga kapatid, God is looking for a faithful priest. Check natin yung ating hearts. Huwag mo sabihin ko, may ikaw ay kumakanta, active ka sa mga ministries, you have intimacy. No, do not replace it. Irreplaceable po yun. Hindi mo rin mapapagaan ang kalooban ng Diyos dahil sa mga ginagawa mo. Kasi una sa lahat, hindi gusto ng Diyos, gusto ng Diyos sa mga ginagawa natin, pero bago yon, gusto ng Diyos yung puso natin. Kasi mula sa puso, diyan nagsisimula yung intensyon, yung motibo, yung pagmamahal mo sa Kanya. Baka in between your activity and your intimacy, baka may mga idols na. At ginagawa mo lang pantakip yung mga activity doon sa tunay na kondisyon ng puso mo. Importante po ito, mga kapatid. I'm sorry, I need to tell you this. And praise the Lord kung nasasaktan ka. So, ibig sabihin, may pakiramdam ka pa. Amen? Ibig sabihin, di pa kalos ang heart mo. And it's not too late to repent. Maybe this message is all about repentance para sa iyo. Or maybe confirmation that you did the right choice. Or maybe this is something na naintindihan mo, oh Lord, meron pa palang compartment sa heart ko na nakakubli. Kinakailangan mo i-confess sa Panginoon. Whatever, kung anong dinidil sa iyo ng Panginoon, the best is what? To tell God, Lord, I want to have an intimacy with you. Amen? Tayong lahat ay yumuko at tayo po yung manalangin. More than sa mga pwede mong ibigay, pwede mong gawin, higit pa sa mga iniisip mo na mga activities, higit doon ang gusto ng Panginoon. Puso mo, kapatid. Baka may mga compartments dyan, baka may butas na kapag ka sinilip ni Ezekiel, andun lahat ang mga unclean deeds, activities, unclean thoughts. Kaya nga, ano yan eh, hidden, secret, mga bagay na ikinukubli. Ikaw lang ang nakakaalam noon. Hanggat may mga compartment sa ating heart. Hanggat may mga idols dyan. Hindi tayo magiging intimate sa Panginoon. Hindi mo maririnig ang kanyang tinig. Hindi mo magagawa kung ano yung nasa puso ng Diyos at ano yung nasa isip niya. You can never be a faithful priest for Him. I-rate mo ngayon ang iyong intimacy sa Panginoon. 10, 1, 5, 6. What's the problem? Magpahanggang ngayon, mga kapatid.
He is looking for faithful priests who will stand before Him for the people, and standing before the people to represent God. The only way para magawa natin ito is to have intimacy with Him. And this intimacy demands forsaking idols, secret compartments in our hearts. Confessing all our sins. Repentance. Sinisilip ng Panginoon yan. Puso mo. Tinitingnan niya ng Panginoon. What's in there right now? Father God, we thank you for your message this morning. Masakit, Panginoon, ito. This is not the message, the kind of message that we used to hear. Because it deals about the secret chambers of our hearts. Mga sins, mga motives, mga intentions na pwede namin i-cover sa mga activities, i-cover sa aming mga positions, sa aming mga titles, mga sins that's lingering there, Panginoon, for maybe quite some time. Masakit tong mensahe na to, Panginoon, dahil maybe this is a rebuke to us. But since this is your word, O God, eventually this will bring healing and deliverance sa bawat sa amin. Lord, we are not called to please men. We are called, O God, to please you alone, O God. Ganon din po dito sa church, Panginoon, nasa whole. Sa kabuuan ng iyong iglesia, kung may kasalanan na namamalagi, Panginoon. Kung may mga Diyos-Diyosa na, Panginoon, ay tinatanghal kami. Kung may mga maling gawa na ikinukubli kami, Lord, we repent and we forsake all our sins, O God. Nakakalungkot kung may mga secret chambers, Panginoon, sa aming buhay bilang iglesia. Baka may mga idolo na ng sama ng loob, mga idolo na ng mga maling aral, mga idolo na ng mga personalidad, dibisyon. Baka may mga chambers na, Panginoon, na kung saan tao na ang tinatanghal namin at hindi ikaw. Father God, we forsake all this, O Lord. And we want, Lord, us, your church, bilang isang katawan mo, Panginoon, sa lugar na ito. Kawan kami ng malapitang kaugnayan sa iyo, Lord. Baka nagiging faithful na lang kami sa tao. Nagiging faithful na lang kami sa aming tungkulin. Baka nagiging faithful na lang kami doon sa mga gusto naming gawin. That is not faithfulness, O God, in your sight. Lord, we want to be faithful to where your heart is, to where your mind is revealing to us, Father God. And it takes humility, it takes intimacy before you to hear you, O God. Purify your church, O God. Purify your church, O Lord. Gusto po naming tumayo, Panginoon, bilang mga priest mo.
anointed, Lord. Walking faithfully, Panginoon, sa pagkatawag mo. Nagpapahalaga sa iyong salita. Kinikilala ang pagkilos ng banal na Espiritu. Na sa bawat araw, meron kaming sariwang salita mo, pangungusap mo, na mapapanghawakan sa buhay na ito. Ayaw namin maging tradisyonal, Panginoon. Ayaw namin maging relihiyoso. Gusto namin, Panginoon, ang personal, malalim na kaugnayan sa iyo, Panginoon. Ganoon din po, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon. Lord, we are aware kung anong klaseng espiritualidad, Panginoon, meron sa aming lipunan, Panginoon. Sa social media, sa lahat ng aming nakikita, Panginoon, nakikita namin, Panginoon, kung paano ang mga tao ay tinatanghal ang mga sarili nilang kagustuhan, nag-aangkat ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Lord, i-protect niyo po ang aming mga pamilya, Panginoon. Tawagin niyo po kami, Panginoon, ng mga faithful priests who are standing, Panginoon, faithfully doing the ministry, Panginoon. Bless niyo po yung mga tatay na may mga pangunahing katungkulan na bumalikat hindi lamang sa pangangailangan praktikal ng kanilang bawat pamilya, kundi ng kalang espiritualidad, Panginoon. Ligaligin mo sila, Panginoon. Gisingin mo sila, Panginoon. Ganun din po sa mga nanay. Help them, O God, na maging supportive, Panginoon, in this area. In the light of your word, Panginoon. At ganoon din po ang mga anak, Panginoon. I pray, Lord, na sila'y maging masunurin. Na yung moral standards, O Lord, ay hindi nakabase sa trending ng mundong ito, kundi sa morality na sinasabi ng iyong salita. Ilayo mo kami, Panginoon, sa kasalanang sexual. Ilayo mo ang aming mga anak, Panginoon, sa mga kasalanang immoralidad, Panginoon, na hindi nagiging mabuti para sa pamilya. Palayain niyo po kami. Wag nawa, Panginoon, na maakay kami sa mga baluktot na pangangatuwiranan ng mundong ito. Huwag kami madala sa mga maling aral, Panginoon. Maalipin sa marami. Purify your church, O God. Purify all our families in this church, O Father God. Send revival, true revival. Your Holy Spirit that's working, bringing fire, O Lord, sa aming mga puso at buhay. Hindi kami aayon sa takbo ng mundong ito. Di magiging tanyag ang pangalan mo, O Jesus, sa aming pagkatao. Ayaw po namin, Panginoon, i-replace ng activities ang aming pong intimacy with you. Mas the best pa din, Panginoon, na umupo sa paanan mo at maranasan ka ng buong buo, Panginoon. Father, we thank you, God. We magnify you, Lord. Oh, hallelujah. Father, thank you for your word. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.